Sa July 10, Miyerkules po, na darating, may pagdinig po muli tungkol doon po sa POGO, Philippine Offshore Gaming Operators. Senator, ano pa po ang pagtutuunan dito sa pagdinig? Bibigyan namin ng focus yung PORAC Pogo Hub dahil kung matatandaan natin, wala sa mga may-ari ang pumunta doon para magpaliwanag. Parang ang aking nakikita dito, parang umiiwas silang matanong. No? Pag may mga taong hindi pumupunta, ang unang pumapasok sa isip ko, may alam sila at umiiwas sila sa mga tanong. Kaya pinasupina namin yung mga may-ari ng Lucky South 99. Pinasupina rin natin yung may-ari ng Whirlwind Corporation. Ito yung landowner para sumagot at magbigay ng paliwanag kung bakit sa loob ng compound nila merong ganitong mga torture at pangyayari. Sa mga nakita naming mga Pogo Hub, merong mga Chinese na sindikato ang mga nasa likod nito, mga dayuhan na mga sindikato. At mayroon silang mga partner na Pilipino. Ganun din nakita naming mga setup sa mga incorporation papers, sa mga ebidensyang nakikita namin, yung may Chinese na sindikato na nasa likod nito, tapos meron silang mga local na mga partners na ginagamit. Nag-a-apply ng permit, nakikipag-usap sa government official. Marami kasi dito sa mga dayuhan ay hindi marunong mag-Tagalog o mag-English, kaya gumagamit sila ng mga local na mga kakilala nila o local na partners. At ito yung mga gumagalaw para makakuha ng permit at papeles. Yan yung modus na nakikita namin sa pag-i-incorporate ng mga kumpanya dito na may kinalaman sa Pogo. Bigyan kita ng halimbawa, yung konkretong halimbawa dito, yung Pogo Hub sa Bamban, na kung saan nakita natin yung mga incorporators, mga tindera ng barbecue, tindera ng banana queue, nawala silang kinalaman dito sa Pogo Hub na ito. At nung tinignan ko ulit yung mga address, lahat sila taga Concepcion, Tarlac. No, galing sa iisang lugar lang. At inamin naman nila, taga Concepcion, Tarlac sila. Kung pinuntahan namin yung mga bahay nila, makikita natin barong-barong yung mga bahay nila at walang kakayahan para mag-invest sa isang Pogo. Tingin ko hindi nga nila alam kung anong ibig sabihin ng Pogo o ano yung operation ng Pogo. Kaya ito nakita rin namin to sa PORAC. In fact, doon sa provincial government, meron silang in-interview na tao doon. At sabi nga nila na sabi niya na wala siyang kinalaman dito sa Pogo. Ngayon, nakikita ko dalawang bagay. No? Unang-una, gumagamit sila ng mga tao na walang kinalaman sa Pogo at linalagay nila yung pangalan doon. No? Parang dami ang lumalabas. At pangalawa, mayroon din mga tao na alam mo yung ginagawa pero binibigyan ng pera para gamitin yung pangalan nila. Yun, may liability yung ganun ng mga tao dahil yun talagang in legal terms, dami talaga siya. Ginagamit siya para ilagay lang yung pangalan. Pero mayroon rin kaming nakita na wala talagang kinalaman, ni pera, ni nakausap kung sino, pangalan lang ang linagay. Dahil yan rin ang isang anggulo pwedeng tignan ng committee, no? Yung pag-incorporate ng mga kumpanya sa atin, napakadali eh. Anong address, meron ka ng korporasyon kaagad. No? Papakita mo lang na may deposito ka sa capital mo. Pero yung as to the authenticity nung mga incorporators, yan ay medyo kailangan tignan. Tingin ko diyan ang nagiging butas, no? Dahil nga ang linalagay ngayon ng ibang mga tao, mga peke o mga taong walang kinalaman sa pag-incorporate ng kumpanya. Ito kailangan tignan rin ng Security and Exchange Commission. Baka kailangan nila magkaroon ng random probity check. Alam ko, napakadaming korporasyon nag-incorporate. Alam ko rin dahil sa ease of doing business, hindi nila tinitignan isa-isa yan. Pero dapat siguro magkaroon ng random at magkaroon lang ng random validation post-incorporation para malaman kung totoo. Kasi for example, doon sa Banban, nakita namin ginamit si Winnie Lim at si Lin Wenyi. Dalawang tao inilagay nila sa isang korporasyon. Alam naman natin na iisang tao lang to. So ang lumalabas na maraming tao, siguro hindi lang naman tong kaso, no, may ibang kaso pa na ginagamit yung incorporation papers
para palabasin na lehitimo sila, legitimate sila. Pero hindi naman dahil nga yung mga pangalan pare-pareho o yung mga pangalan bogus ang linalagay. May mga information na binigay sa amin ng PAOK, hindi lang namin masabi ngayon dahil ongoing in investigation pa. At pero may mga lumalabas na connection siya dito sa Porac Pogo Hub. May mga personalities na nakikita kami, nakakilala niya o meron silang relasyon. At ito ay tuloy-tuloy pa yung investigasyon. Yun ang sinasabi ng local government unit na hindi sila makapasok doon. Pero nasabi ko nga na ang local government unit, maraming kapangyarihan yan. No? Sinadya talagang bigyan ng maraming kapangyarihan yan para siya ang magiging may pananagutan sa kanyang jurisdiction. Kung meron siyang nadidetect na hindi maganda, kung meron siyang nadidetect na hindi maganda na nangyari sa isang negosyo, pwede niyang gamitin yung regulatory powers niya para pumasok at imbestigahan. Pero in the case of Porac, hanggang labas lang sila at tumigil na sila doon. Hindi sila gumawa ng subsequent operation, hindi nila pinatawag yung may-ari. Sana gumawa ang next move nila, patawagin may-ari para magpaliwanag, mag-show cause order sila. Pero wala parang nung tumigil lang, wala nang ginawa. No? So, nakakapagtaka na ganito yung ginawa ng local government unit. Para sa akin, parang special treatment ibinigay doon sa Lucky South 99. Correct. Last time inimbitahan siya, binigyan rin siya ng pagkakataon para magpaliwanag. Pero iimbitahan ulit siya dahil ongoing itong Porac investigation. Hindi ko pa nakakausap si COMSEC, no? Binibigyan namin siya until today, until Sunday para mag-serve ng mga supina. Dahil napakahirap nakausap ko si COMSEC on the sidelines. Ang hirap mag-serve ng supina dahil yung mga address, una yung Go Family, may 4 na iba't ibang address. Kaya pupuntahan nila isa-isa yun. Pag walang nag-receive, pupunta sila sa iba. At mahirap, no? At hindi lang sila ang nagkaroon ng supina, kundi yung iba pang mga may-ari nung Lucky South 99 at yung Whirlwind. Pero by tomorrow, mabibigyan kami ng report kung kumusta na yung kanilang pagsuserve ng supina. Well, ongoing itong investigation. So, independent naman ang Senado sa mga ongoing judicial investigation. Alam naman natin yan, in aid of legislation, iba yung aming objective. Dahil nga tuloy-tuloy ito, nasa discretion ngayon ng mga senador kung iimbitahan siya o hindi. At magbigay rin linaw. For example, bigyan kita ng konkretong halimbawa. Alam naman natin na nagsinungaling sila sa kanilang birth certificate. Alam naman natin na yung birth certificate niya, peke. Ang gusto ko ako personal, gusto ko malaman, paano nila ginawa to? May sindikato ba silang kinausap? Mayroon ba silang binayaran sa loob ng civil registry? Dahil kung mayroong ganun, then kailangan natin ayusin yung buong civil registry system natin dahil nagkakaroon ng sindikato. Baka dapat gawin ng centralized o gawin computerized. Ngayon kasi, bawat LGU may kanya-kanyang civil registry at hindi ma-monitor ng central yung galaw ng iba't ibang civil registry. So, hindi natukoy na kung sino yung kanyang totoong identity. Pero ngayon, titignan rin yung proseso kung paano sila nakakuha ng ganitong peking birth certificate. Meron pang mga tuloy-tuloy itong pagpadala sa amin ng mga ebidensya. Totoo yan, no, na nag-file na ng co-warrant of case ang Solgen. Pero ako naniniwala, Ninfa, na mas maraming ebidensya, mas titiba yung kaso ng Solgen. At wala akong nakikitang mali kung magdagdag ng ebidensya. Ngayon, nakita naman natin na marami sa mga ebidensya na ginamit ng iba't ibang hensya nanggaling sa Senado. No, dahil yung mga papeles ay pinadala sa atin at nailabas natin sa hearing itong mga ebidensya. Kaya magagamit rin ito ng Solgen sa kanilang kaso at ibang mga ahensya. Unfortunately, wala pa sa amin yung document ito. Tuloy-tuloy yung paghahanap ng BOI ng mga dokumento dahil medyo matagal-tagal na ito at sabi rin nila yung mga records ay nakatago na. So, pero tuloy-tuloy yung aming paghahanap rin sa mga iba pang mga kanyang kapatid dahil ganun rin, no? Gusto natin ma-establish na yung kanyang pamilya ay pumunta dito bilang Chinese citizen. At na-establish na rin natin walang naturalization process na nangyari.
Kaya ibig sabihin hanggang ngayon ay Chinese citizen pa rin sila. Masasight sila in contempt at maaaresto sila. Pwede mag-issue ang Senado ng arrest warrant para maaresto sila dahil lumabag sila sa supina at na-cite sila in contempt. At that time, dahil siya ay isang lingkod bayan, Opo. binigyan natin ng mas malawak na, kumbaga, leeway. Nagbigay tayo ng leeway at binigyan natin siya ng panahon para magbigay ng paliwanag. Dahil nga incumbent public servant siya at constituents ang mga taga-Bamban ay constituents rin natin at magkakaroon ng butas kung siya ay makukontempt at makukulong dahil sino magpapatakbo ng kanilang LGU. Kaya binigyan din natin ng consideration yung pagka-mayor niya. Binoto siya ng tao at naglilingkod siya sa kanilang lugar. Binigyan rin natin ng consideration yon. Nung dumadating na yung maraming ebidensya, actually, need to be honest, ang dami pang dumadating ngayon na ebidensya. Kasi pag dumating naman yung mga papeles, hindi naman kaagad on its face value, makikita mo yung makikita mo yung problema. Talagang pinaprocess pa yan ng mga tao natin at siguro mga 1 linggo bago lumalabas yung totoong larawan. Pero ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung pagbibigay sa amin ng mga ebidensya at may nakikita pa kaming ang daming inconsistency sa kanyang sinasabi. Kaya dahil suspended na siya, pwede siya talagang ma-cite in contempt at makulong dito sa Senado. I'm sure the other senators may mga nakukuha. Dahil nung lumabas yung kanyang totoong pangalan, si Go Haping, marami nag-reach out para magbigay ng kanilang kwento o magbigay ng kanilang mga nalalaman. Yung mga impormasyon na nakuha namin, ang sabi doon ay itong Pogo, yung kanyang galamay ay kumakalat na. Marami na rin siyang nakakausap o nagiging na-engage bilang kanyang na-engage para tulungan yung kanilang operation dito sa ating bansa. Nasabi rin sa amin na iba ay matataas na opisyales, iba ay mga politiko. At para nagtugma ito doon sa sinabi ng PAGCOR chairman. Kaya yung kanyang sinabi na mayroong former cabinet official, patunay ito na talagang itong mga Pogo marunong kumuha ng mga matataas na opisyales para ilakad yung kanyang papeles. May pera kasi sila malaki ang pera nila kaya pwede silang kumuha ng mga consultants, kumuha ng mga taong makakatulog sa kanilang operasyon. At syempre, ang sasabihin nila, kami, lihito mo, wala kaming masamang gagawin. Pero alam natin, pag Pogo, kadalasan mayroon ng masamang nangyayari yan. Kasi nga, front lang itong Pogo ang ginagawa nila. Panawagan sa kanya ay isiwalat niya na kung sino itong former department secretary. At kung tingin niya itong hearing na ito ay magbibigay ng mas malawak na impormasyon sa ating mga kababayan, dito niya na gawin para malaman na natin dahil nga ito lang ay nagpapatunay ang Pogo ay kumakalat na yung kanyang galamay at nakakakuha na siya ng impluwensya. Dati, at hindi natin alam, baka nangyayari rin yan ngayon dahil nga sa lawak ng kanilang operasyon. Napakahalaga itong impormasyon na ito at itong hearing na ito ay nakita naman natin talagang madetalye. Kung ako ang tatanungin, dapat dito niya nang isiwalat kung sino itong taong to. Kaya in fact, ako nananawagan sa ating Pangulo na itigil na itong Pogo sa ating bansa dahil walang kabutihan ang idinudulot nito. Ang trabahong ginagawa nito ay para sa mga dayuhan lang na pumupunta dito. Makikita naman natin yan. At yung sinasabing kita, wala yan sa halaga ng pinsala at krimen na ginagawa nila. Hindi natin maikukumpara yung krimen na nanggagaling dito sa Pogo at hindi natin pwedeng gamitin yung kita para i-justify yung operations ng Pogo dito sa ating bansa. Kung meron mang isang negosyo na nagdadala ng krimen, kahit na malaki man ang kita natin dyan, dapat itigil dahil nakakasira yan ang ating lipunan. Naririnig ko na merong lehitimo, merong illegitimate. So sa akin, basta merong krimen, dapat itigil dahil sarili na nga nating
yung sarili nating krimen napakadami na, no? At kung dadagdagan pa natin lalo na mga ganitong organized crime, napakahirap dahil hindi titigil to at baka ako naniniwala ko na sa susunod na panahon ita-target na nitong mga sindikato to, yung mga local. Mga walang ano ito wala naman silang respeto sa batas natin kaya madaling targetin nila yung mga local at gawan nila at malalagay sa peligro yung mga sarili nating kababayan.